So mga kapatid, para sa pagpapatuloy ng ating morning revival preview for this week, na kung saan ang pamagat ay ang pamumuhay ng isang Kristiyanong pamumuhay sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. So ang schedule natin ngayon ay week 2, day 2 or Tuesday. So magbabasa na ako. Ang Bible verses natin ngayon ay ang 1 Peter 1:15 to 17. But according to the Holy One who called you, you yourselves also be holy in all your manner of life. Because it is written, you shall be holy because I am holy. And if you call as Father the one who without respect of persons judges according to each one's work, pass the time of your sojourning in fear. So dito, inaatasan tayo na maging mga banal. Banal sa lahat ng gawin ng ating pamumuhay. So pag sinabi natin kabanalan, yung buong pamumuhay yan. Hindi yan yung, yung mga special na bagay lang. Kasi madalas, marami mga believer nagpapakabanal pagka sa panahon ng kanilang pagsamba sa Diyos. Halimbawa, nasa loob ng meeting, o yung iba naman, nasa loob ng mga chapel, yung iba naman, na kasama sa mga pagtitipong pang-espiritual, medyo nagpapakabanal sa mga ganyang pagkakataon. Pero dito, sinasabi, ang pagiging banal, dapat isinasagawa sa lahat ng gawi ng ating buhay. Lahat ng gawi ng ating buhay. So walang pinipili ito. Yung panahon ng iyong pamumuhay, dapat isang pamumuhay sa loob ng kabanalan. At binanggit dito, dahil ang ating Diyos ay isang Diyos na humahatol, gugulin natin ang ating panahon. No, ang panahon ng ating paglalakbay sa loob ng takot. Hindi naman yung, kasi yung takot dito, hindi yung natatakot ka baka may mangyari o ano, hindi. Ang takot dito ay takot sa Diyos na hindi ka gumagawa ng mga gawain na hindi banal dahil meron tayong takot sa Diyos. Sabagat alam natin na itong Diyos na ito ay Diyos ng kabanalan. Na kung hindi tayo nabubuhay sa kabanalan, may posibilidad na itong Diyos na ito ay hatulan tayo. Kaya may takot, siyempre. Ayaw natin ng paghahatol. Masakit yan eh. Kaya meron tayong takot. So yun yung sinasabi rito. Okay, magbabasa na ako. We are holy in all our manner of life through the sanctification of the Spirit. This is based on regeneration, which brings us the holy nature of God and issues in a holy life. Amen. So, paano ba maging banal? Sabi rito, sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu. So, yun ang paraan ng pagiging banal. Hindi tayo nagpapakabanal sa panlabas na parang umaarting banal o nagsusuot ng mga kung ano-ano para maging banal o inaayos yung ating sarili sa mga paraan na iniisip natin, pwede tayo maging banal. So hindi yan, mga panlabas lang yan. Ang kabanalan ay sinasagawa ng nagpapabanal na Espiritu. Ang ibig sabihin, ang Espiritu ay banal, tayo ay hindi. Paano tayo magiging banal? Kailangan natin ng Espiritu na nagpapabanal. Nang ibig sabihin, kailangan mo yung daloy ng Espiritu, lalinan ka ng Espiritu, puspusin ka ng Espiritu. Maibuo ang banal na kalikasan tungo sa loob natin sa pamamagitan ng Espiritu. So yun yung paraan ng pagpapabanal. Hindi siya panlabas. Hindi siya pag-arte na banal. Kaya sinasabi sa atin, ang kabanalan ay batay sa pagkasilang na muli. So ano ba nangyari nung tayo ay naisilang na muli? Siyempre, nung naisilang tayo muli, dinala ang Espiritu tungo sa atin. At yung Espiritu na yan, dinala niya yung banal na kalikasan
tungo sa atin. Kaya ang pagkasilang na muli ay nagbubunga ng kabanalan. Pero kailangan natin din itong i-cooperate sa paggawa ng Espiritu Santo. So sabi dito, we ourselves need to be holy. This is not merely a matter of wearing a certain kind of clothing or of not wearing makeup. That concept of holiness is too outward. Our being, our disposition, our entire person should be holy. This is for us to be holy in all our manner of life. So ito yung sinasabi ko kanina. No, hindi siya panlabas na pag-arte o panlabas na pag-aayos. No, yung mga ganyan na kabanalan ay napaka-religyoso. Kaya yung common sa relihiyon, di ba, yung mga naglilingkod, mas iba yung suot nila kaysa sa pangkaraniwang tao. Di ba? Sa naisip nila, mas banal sila pag yun ay suot nila. At yun naman mga sister na mas banal, hindi nagbe-makeup. So iniisip nila, pag may makeup, worldly na eh. So yun ang akala nila. Pero ang kabanalan ay sinasagawa kung anong klaseng tao ka. Yung tao ang banal, hindi yung panlabas. Dapat yung tao ang banal. Sapagkat ang kabanalan ay dinadala siya sa pamamagitan ng daloy ng Espiritu. So yung daloy ng Espiritu, siya yung nagdadala ng kabanalan. Kaya kung gusto mo maging banal, kaugnayan mo ang Espiritu. Maging bukas ka sa Espiritu, sumunod ka sa Espiritu. Mabuhay ka sa Espiritu, lumakad ka sa Espiritu. Gawin mo lahat ng bagay ayon sa Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay Espiritu ng kabanalan. At meron tayong pagkapay ng Panginoon. At kung ginagawa natin yan, ang ating disposisyon, mga desisyon, mga paggawa, pagsasalita, pag-iisip, at paglilingkod ay sa loob ng kabanalan. Yan ang kabanalan. Hindi siya ang labas. Pero siyempre, sinasabi ko, ang Kristiyano maging maayos din sa kanyang panlabas na buhay. Pero ang totoong kabanalan ay kahayagan ng banal na buhay ng Diyos na dinala tungo sa atin. So kung yung banal na buhay na yan ay ihahayag natin, yan ay nagiging banal na pamumuhay at kahayagan ng kabanalan. So yan yung tunay. Yan yung tunay. So ang tunay na kabanalan ay may kinalaman sa pagkatao. Hindi sa panlabas na ginagawa ano pa man yan. Amen. The Holy One, who as the Father has called us, has regenerated us to produce a holy family, a holy father, with holy children. As holy children, we should walk in a holy manner of life. He begat us with life inwardly that we might have his holy nature. He disciplines us with judgment outwardly that we may partake of his holy nature. His judgment is according to our work, our conduct, without respect of persons. If we call him as our Father, we also should fear him as our judge and live a holy life in fear. Amen. So yung church kasi, yung mga believers, tayo ay isang pamilya lang kasi meron lang isang buhay na dinala sa atin. Lahat ng mga believer ay magkakapatid. Iisa lang ang Ama natin. Ito ay ang Diyos Ama. Ang Ama ng kabanalan. At dahil ang Ama ay banal, dapat yung mga anak ay banal din upang maibuo ang isang banal na sambahayan. Kaya sa loob ng sambahayan na ito, na pwede natin sabihin, ang sambahayan na ito ay ang eklesiya rin. Dapat lahat ng anak ay nabubuhay sa kabanalan. Pero syempre,
ah, sa dami kasi ng mga anak. Meron din hindi nabubuhay sa kabanalan. Ito ang dahilan kung bakit sa panahon na ito, ang ating Diyos ay humahatol. Humahatol siya. Hinahatulan niya ang kanyang mga anak. At ang paghahatol na ito ay upang gawin silang mga banal. Yun. Hindi naman para saktan, kundi gawin silang mga banal. Kasi yung mga nakakatulan, alam niyo ba kung ano nagiging resulta ng paghahatol? Ang paghahatol, mga kapatid, ay dinadala tayo sa isang landas na kung saan tayo ay nagiging mga tao na nakikibahagi sa banal na kalikasan. Kumbaga sa yung disiplina pinepuwer sa kanya na pumunta doon sa daan ng pakikibahagi sa banal na kalikasan. So minsan kasi yung mga believer na napaka-relax ng buhay, maganda ang buhay, maraming pera, maginhawa, nagiging relax yung buhay nila. Sila ay nadadala sa mga pamumuhay na masyado makasanlibutan at walang kabanalan. Pero pag dumating yung paghahatol ng Panginoon, bumubuelta sila, bumabalik. At biglang tumatawag, "Oh, Panginoong Jesus." Nadadala sa panalangin, nadadala sa pagkahabol sa salita ng Panginoon. At yung iba, bumabalik sa church life pag dumanas ng paghahatol. Kaya yun ay paraan ng Panginoon. Kaya ginagamit niya ang paghahatol hindi para saktan ang mga believer, kundi upang baguhin ang kanilang landas, ituwid ang landas nila tungo sa Diyos, tungo sa salamuha sa Diyos, tungo sa panalangin, tungo sa pakikipag-isa sa Panginoon at mula dyan sa disiplina na ibabalik sila sa tamang daan. Pag nalihis, oops, may disiplina. Oh, sasabihin niya, ano ito? Ito ay kamay ng Panginoon. Oh, Panginoong Jesus. Doon pa lang, na-turn na siya. Bigla niya naalala ang Panginoon. Humingi siya ng tawad. Nagsisi siya. Nagbalik loob siya. Hindi ba ang ganda? Pag ganyan ang nangyayari sa mga nadidisiplina, maganda yung disiplina. Isipin niyo, kung wala yan, magiging malamig ang buhay natin, hindi tayo lumalago. Hindi tayo nananatili sa church life. Pero syempre, hindi naman ako nananalangin na, Panginoon, disiplinahin mo yung brother na yan. Hatulan mo yan. Hindi naman ganon. Kundi madalas, ang pinapanalangin lang natin, Panginoon, ibalik mo siya. Panginoon, ayusin mo ang kanyang buhay. Paano gagawin ng Panginoon yan? Siya na ang nakakaalam noon. Tungkol sa pagdidisiplina, hindi tayo ang nagtuturo sa Diyos. Hindi na, kasi ang disiplina ay bahagi ng kanyang kapamahalaan. Government ito eh. Alam niyo, sa loob ng government ng Diyos, hindi niya kailangan ng tagapayo. Hindi niya kailangan ng advisor, yung mga suggestion natin, hindi kailangan yan sa loob ng gobyerno ng Diyos. Ang Diyos natin ay gumagawa sa loob ng kanyang kapamahalaan ayon sa kung anong gusto niyang gawin. Kaya ang mga disiplina, judgment, dealings ng Panginoon, ang mga trial ng mga believer, ito ay formulated ng kamay ng Diyos. Alam niya kung paano niya isasagawa ito. Walang taong nagtuturo sa kanya. Ang mga believer, nagpe-pray lang tayo upang ang mga kapatid natin magkaroon ng puso sa Diyos. Ang mga kapatid natin bumalik sa eklesiya, maging burning uli, maiahon mula sa pagkalugmok, mapagaling mula sa pagiging mga na-offend. Yan yung special na prayer natin. Gumanda uli yung feeling nila. Yung mga nasaktan na damdamin, gumaling na at mag-rise up. Pero,
yung mga panalangin natin, ginagamit naman ng Panginoon upang dalhin niya ang isang malakas na puwersa ng pagpapabalik. At kadalasan, ito ay gagawin niya sa pamamagitan ng judgment. So yan, kailangan maintindihan natin ang ganyan yan. Amen. Kaya sinasabi niya dito, okay, yung paghahatol ng Diyos ay ayon sa ating gawa. Ang gawa natin kasi, yan ang ating pamumuhay ngayon. Kaya anong klaseng gawa meron ka? Ang judgment niya ay tinutumbasan yung gawa natin. Hindi lang naman yung mga yung mga hindi magagandang gawa. Kung minsan, maski sa loob ng eklesiya, mali ang ating mga paglilingkod. Kaya hindi siya nagdadala ng blessing, nagdadala siya ng judgment. Oh, yun, Brother Danny, meron bang ganyan? Meron. Basahin niyo yung Aklat ng Korinto. Di ba sa Aklat ng Korinto, sinasabi niya, merong mga nagtatayo. Tama ang pagtatayo. Ginto, pilak, makakalagang bato ang kanilang material. Meron din nagtatayo na ang kanilang mga material ay mga inferior. Kahoy, pinaggapasan, at mga damo. Yan ay mga inferior na materials na hindi pagtatayo. At yan ay ang kahayagan ng ating natural na buhay. Kaya pag ang paglilingkod mo mula sa natural na buhay, dadating yung judgment, ibabaling ka sa totoong landas upang ang iyong paglilingkod ay maging ayon sa ekonomiya ng Diyos. Kaya wala tayong ligtas dito eh. At itong lahat ng ito, nangyayari sa mga believers ngayon sapagkat ang kanyang paghahatol ay nagsimula sa kanyang sariling sambahayan. Kaya nasa atin ngayon yung kamay ng Panginoon. Kaya dapat may takot. Lahat ng ginagawa, oops muna. Huwag go ng go basta. Amen. In 1 Peter 1:17, Peter is not speaking of the final judgment of the soul. The thing spoken of here is the daily judgment of God's government in this world. Exercise with regard to his children. This is God's government on his own household. So ang sinasabi dito, yung judgment sa kanyang sambahayan, hindi naman ito yung final judgment. Hindi yan final. Ito ay judgment sa panahon na ito na habang ang mga believer ay naglalakbay. Bakit ba sinasabi natin naglalakbay? Sa English kasi ang ginamit niya is sojourning. Kasi hindi naman tayo tagalupa eh. Hindi naman ito ang kingdom natin eh, yung lupa. Kaya tayo ay mga manlalakbay dito sa lupa. So, dahil tayo ay mga manlalakbay, kailangan may takot tayo naglalakbay. At yung judgment niya ay sa panahon ng ating paglalakbay. Pwede natin sabihin, araw-araw nga may judgment eh. Nung nakaraan sinasabi ko, yung judgment, ito yung mga masasakit, mga hindi ka nais-nais na bagay na nangyayari sa buhay natin na nangangailangan ng pagtitiis. Minsan physical. Huwag mo sabihin, cold, sipon lang naman yan. Maski yan, ganyan kaliit na something na hindi komportable. Judgment din yan. Tanungin mo ang Panginoon. Maliit na judgment pero merong layunin. May nasalubong ka sa daan, naglalakad ka. Yung tao, tinignan ka ng hindi maganda. Hindi ka natuwa. Inayos siya ng Panginoon sa araw na yan. So lahat ng mga bagay na we have to bear, lahat ng yan ay mga judgment sa buhay natin. Na inayos niya araw-araw. So may mga judgment na minor, maliliit lang naman. Meron naman medyo mas matindi, masakit. Merong mga major judgment. At merong mga judgment na panghabang buhay. Hindi na mawawala yan.
Kaya ito ay kinabibilangan ng lahat ng pag-aayos ng Diyos sa buhay natin. So ito yung judgment na sinasabi kung saan ang kanyang paghahatol ay nagsimula sa kanyang sambahayan. At ang kanyang sambahayan ay ang mga believer sa panahon na ito. At sinasabi sa atin, hindi naman yan yung final judgment. Sabagat, ang final judgment, siyempre, sa pagdating ng Panginoon. Sa pagdating ng Panginoon, sabi niya, dudulog tayo sa luklukan ng kanyang paghahatol. Diyan, final yan. At yung mga unbeliever naman, meron ding final judgment yan. Yan yung panahon ng white throne, final judgment. Sa panahon na ito, hinahayaan sila ng Diyos. Sige, kung anong gusto nyo gawin, bahala na kayo. Bahala muna kayo. Gawin nyo yan. Kaya marami mga evil na tao ngayon. At tila baga, pinapabayaan lang sila. Kasi wala pa yung paghahatol sa kanila. No? Pero ang matinding paghahatol sa kanila, dahil hindi sila sumunod sa Ebanghelyo. Sa atin naman, bilang kanyang sambahayan, ang paghahatol niya ay upang gawin tayo mga banal sa panahon na ito. Amen. 1 Peter 4:17 says, "For it is time for the judgment to begin from the house of God. And if first from us, what will be the end of those who disobey the gospel of God?" This book shows the government of God, especially in relation to his dealings with his chosen people. The sufferings they undergo in fiery persecution are used by him as a means to judge them, that they may be disciplined, purified, and separated from the unbelievers, and not have the same destiny as they. Hence, such disciplinary judgment begins from his own household, and it is not exercised just once or twice, but it is being carried out continuously until the Lord's coming. Amen. So ito, sinasabi niya rito. Dinidiin niya, ang judgment ay sa sambahayan ng Diyos sa panahon ngayon. Kaya, kuminsan, pag kinumpare natin yung life ng isang believer sa isang unbeliever, minsan may pagkakaiba. May pagkakaiba siya. Mapapansin ninyo, ang Diyos na lahat sa lahat ay mas stricto sa mga believers. Di ba? O tingnan yung mga unbeliever. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Di ba? Nabubuhay sila sa isang kalayawan. Hindi mainam na pamumuhay. Okay lang. Wala naman nangyayari sa kanila. Minsan may nangyayari. Minsan dinajudge din. Pero kadalasan, para bang go lang ng go ang buhay nila. Pero yung mga believer, di ba? Nagmamahal ka na sa Panginoon. Nagsiserve ka. Pero dumadaan ka pa rin sa mga tila baga, masasakit na mga karanasan. So ito ay isang pagpapakita ng kaibahan ng pamumuhay ng isang believer sa unbeliever. Kung minsan, sinisisi pa nga ng mga believer eh. Ayan, tignan mo, nagpabaptize ka. Naging Kristiyano. Tignan mo, naging buhay mo. May isang brother, pagkatapos siya manampalataya sa Panginoon, nasunog yung bahay niya. Nasunog yung kanyang factory. Yung mga kaibigan niya, mga hentil. Naku, malas. Di ba? Malas yung ginawa mo. Pero hindi siya nagbago. Mabuti na lang, agad-agad nakilala niya ang Panginoon bilang isang Diyos na humahatol. Kaya sa panahon na ito, ang paghahatol ay nasa mga believer. Sapagkat ito ang paraan ng Diyos upang sila ay disiplinahin. Ang ibig sabihin, ang mga nadidisiplina ay mas maayos kaysa sa mga hindi nadidisiplina. Maski sa mga pamilyang buhay ngayon, tingnan nyo yung mga anak ng mga magulang na marunong magdisiplina, mas maayos yung anak nila kaysa doon sa mga magulang na hindi nagdidisiplina ng anak. Kaya lang nga, itong panahon na ito may mga pagkakaiba eh. Yung mga magulang ngayon, hindi na sila masyado mahigpit sa mga anak. Hindi katulad nung araw. Mga magulang nung araw ay mas mahigpit, mas stricto.
Kaya pag ikumpara mo, mas marami mga bata ngayon ang napapariwara sapagkat kulang sa disiplina. Pati yung kanilang mga kaugalian, mga ugali ng mga bata ngayon. Di ba? Walang galang, walang takot, magugulo. Sapagkat walang disiplina. Nung araw, yung mga magulang, tignan lang nila yung mga anak nila. Behave na. Mamaya ka, humanda ka. Di ba? Minsan sa meeting natin, pag yung mga bata, di ba? Malilikot sila. Di ba? Pero nung araw, walang mga ganyang bata. Yung mga magulang noon, pag malikot ka, isang tingin lang sa'yo. Mapu ka dyan. Kaya ang Diyos natin ay stricto. Dinidisiplina tayo upang tayo ay makibahagi sa libinong kalikasan. At ito ay gagawin ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. So sa kanyang pagbabalik, final judgment na. Pero kung ngayon natuto ka sa panahon na ito, ang pagbabalik ng Panginoon ay magiging isang blessing. At ito ay magre-resulta ng reward. Pero kung sa panahon na ito, yung mga iba, nadidisiplina nga, pero hindi naman nagbabago. Matigas pa rin ang puso, matigas pa rin ang loob, sa kabilaan ng mga disiplina ang dinadaanan nila. Kaya dadating yung final judgment. Pero kung natuto ka ngayon, kaya may warning sabi rito, pass your sojourning in fear. Matuto ka sa panahon na ito. Magkaroon ka ng takot upang sa pagbabalik ng Panginoon, hindi ka na madisiplina. So mas mabuti madisiplina ngayon kaysa madisiplina ka sa darating ng panahon na panahon. Kung tutusin, pwedeng madisiplina ka na ngayon at madisiplina ka pa ng matindi sa darating na panahon. Pero kung yung disiplina ngayon, natuto tayo, hindi na tayo madidisiplina sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. God's house or household refers to the church composed of the believers. Hebrews 3:6, 1 Timothy 3:15, Ephesians 2:19. From this house, as his own house, God begins his governmental administration by God's disciplinary judgment over his own children, that he may have a strong ground to judge in his universal kingdom those who are disobedient to his gospel and rebellious toward his government. This is for the establishing of his kingdom, which is covered in the second book. Amen. So, merong dalawang judgment sa believer, yung panahon ngayon. Yun yung judgment sa kanyang sambahayan na walang iba kundi ang eklesiya. So ito yung judgment na pang-araw-araw sa panahon natin yun. At yung second judgment sa mga believers ay yun yung final judgment, pagbalik ng Panginoon. At yan naman yung judgment at the judgment seat of Christ na kung saan i-decide niya sino yung mga magiging overcomer, magiging hari na kasama niya. At sino yung madidisiplina sa loob ng 1,000 taon. Kung saan merong weeping and gnashing of teeth, matindi na yon, matindi yung disiplina na yun. So, dalawang klase sa believer. So, etong panahon na to, ano lang naman to, mga kapatid, magaang lang itong mga disiplina natin ngayon at pansamantala lang siya. Yan ay mga konting palo lang yan. Pero sa mga unbelievers naman, sa kanyang universal kingdom, yun naman mga hindi sumunod sa ebanghelyo. At sila ay yung mga naging rebelde sa kanyang kapamahalaan. Kanyang didisiplinahin. Meron siyang paraan ng disiplina para sa kanila at lahat ng mga pagdidisiplinang ito, sinasabi sa atin, ay para sa pagtatatag ng kanyang kaharian. Sapagkat kapag dumating na ang pagpapakita ng kanyang kaharian, malinis na yung sansinuko. Malinis na siya.
Maski si Satanas hindi umiiral ng panahon na yan. Sa panahon ng millennial, si Satanas, bagamat hindi pa siya naihasik sa dagat-dagatang apoy, pero pansamantala siya ay ikukulong, ibibilanggo sa loob ng 1,000 taon. At yun naman mga rebellious na mga anghel, na mga tao, ay unang ihahagi sa lake of fire. At yun naman mga unbeliever na hindi rebellious sa kapamahalaan ng Diyos, i-restore naman sila. Kaya ito darating na 1,000 years ay isang kapanahunan ng kapayapaan. At yung mga nadisiplinang believer na naging maayos, sila ay makakapasok at magiging kasamang hari ng Panginoon. Yun naman mga nadisiplina pero hindi nagbago, sila ay pansamantalang didisiplinahin. Ito yung dispensational discipline sa loob ng 1,000 taon. Kaya yung kaharian ng pagpapakita ay iiral siya sa mundong ito. Puno ng katwiran, kapayapaan, at lahat ng mga bagay na nanggagaling sa Diyos. So yan yung kaharian. Kaya lahat ng mga pagdidisiplina ay gagamitin ng Diyos para sa pagpapadalisay at para sa pagdadala ng kanyang kaharian. Amen. So what we have in 1 Peter 1:17 is the daily judgment of God's government in the world, a judgment that is exercised with regard to His children. The daily judgment of God is not exercised upon fallen sinners, instead, it is exercised upon God's children. So malinaw na ang kanyang pang-araw-araw na disiplina ngayon, hindi naman para sa mga fallen sinners, hindi yan para sa mga unbelievers, kundi ito ay para sa kanyang mga anak sa panahon na ito. Amen. Those who oppose this teaching from the words may say, how is it possible for us, God's children in grace, to be judged by God? God is our Father, and He loves us and gives us grace. How could He do something to judge us? O ito. So meron naman mga tao na hindi naniniwala na ang Diyos ay nagdidisiplina sa panahon na ito. So hindi sila naniniwala. Sabi, ay Diyos, mahal tayo. Bakit niya tayo didisiplinahin? Sa totoo nga, binibigyan niya tayo ng biyaya para mabuhay dito sa lupa ng may biyaya. So yun yung kanilang concept. Hindi sila naniniwala sa disiplina. Meron na akong narinig ng mga ganyan. Ang konsepto nila, kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, puro blessing, parang surely blessing and goodness. Sabi niya, surely blessing and goodness. Sabi niya, ganyan ang buhay ng Kristiyano. So, yun yung mga ayaw maniwala sa disiplina. Pero sa Peter, sinabi niyan, God's judgment begins in His own household. Ano naman ang masasabi mo dyan? Begins. Ibig sabihin, nagsimula na. Pag sinabi mong begins, hindi sa future. Begins is ngayon. Ngayon na to. Nagdidisiplina na siya. Kaya, ito yung pinaniniwalaan natin. Kaya sabi dito, on the one hand, God is gracing us to live a life that suits His righteousness. So, tama naman. Suits His righteousness under His government. Yung grace, ano ba yung grace? Ito ay binibigay ng Diyos sa atin ngayon. Tama naman, binibigay sa atin. Upang sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay magkaroon ng isang pamumuhay na tumutugma sa kanyang kapamahalaan. So yun yung sinasabi. So yung grace ay para gawin tayong maayos at tugma sa kanyang kapamahalaan. So yun yung grace. On the other hand, pero sa kabila nito, He judges anything that does not match His government. So hindi naman lahat ng mga tumanggap ng biyaya ay nabubuhay ayon sa kanyang kapamahalaan. Meron din na sa kabila ng mga biyaya na natanggap nila, hindi din sila nabubuhay ng tugma sa kapamahalaan ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Didisiplinahin niya yan. Para bang yung mga mamamayan sa isang bansa, may mga mamamayan na nabubuhay ayon sa kapamahalaan ng gobyerno nila. Kaya walang okay sila.
Pero yung hindi sumusunod, anong gagawin ng gobyerno? Papatawan sila ng kaparusahan. So ganyan din ang Diyos natin. On the other hand, He judges anything that does not match His government. Therefore, in this age, we the believers are under the daily judgment of God. Under, ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng paghahatol ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin hatol ng hatol. Nasa ilalim tayo. Ibig sabihin, pinamamahalaan tayo ng kapamahalaan ng Diyos at sa panahon na nakikita ng Diyos, o itong anak ko, medyo, kailangan to ng disiplina. Then, ang Diyos ay gagawa ng disiplina. Nakita naman niya, yung iba, wala naman silang kailangan disiplina. So, wala naman din siyang gagawin. So, hindi naman araw-araw, lagi, oras-oras yan. Pero pwede na, maya't maya. Kaya sinasabi ko nga, ito ay nasa desisyon ng Diyos. Desisyon ng Diyos. Pwede nga isang believer, nabubuhay siya sa kasalanan. Wala naman nangyayari sa kanya. Ginawa niya yan ng isa, dalawa, tatlo. Wala nangyari. Ibig sabihin, hindi gumalaw ang kamay ng Panginoon. Pero nung ginawa niya ng pang-apat, ayun, gumalaw ang kamay ng Panginoon. Matindi. Kaya anong ibig sabihin nito? Dapat may takot ka. Kung may takot ka, huwag ka nang mag-isip na hindi gagalaw ang kamay ng Panginoon. Hindi mo alam kung kailan dadating yan sa buhay mo. Kaya ang pinakamainam dito, may takot ka. Amen. So sabi niya, ang mga uri ng paghahatol ng Diyos ay sinasagawa sa kanya mga anak ngayon. Okay? Kaya sinasabi niya, dapat sa panahon ng iyong paglalakbay, meron kang takot sa panahon na ito. Amen. So tinagalog ko lang. So ang Panginoon, sa kanyang salita sa Juan 5:22, binanggit niya ang walang hanggang kaparusahan. At ito ay ang kaparusahan sa mga hindi nananampalataya sa harapan ng puting trono. So ano ba ang puting trono? Itong white throne ay ang trono na kung saan hahatulan niya ang mga unbeliever. Ang mga unbeliever, meron lang silang isang natatanging kasalanan. Hindi sila sumunod sa Ebanghelyo. Sabi ng Ebanghelyo, manampalataya ka, magsisi ka, mabautismohan ka. Hindi nila ito sinunod. Yun ang matinding kasalanan nila. They disobey the gospel. At dahil diyan, binigay sa kanila ang walang hanggang kaparusahan na ginawad niya sa harapan ng white throne. So yan ay para sa mga unbeliever. Okay. But the judgment here is the present judgment of God upon His children. Amen. But not unbelievers. So ito ay dalawang magkaibang judgment. Isang judgment sa mga unbeliever, at yan ay isasagawa niya kailan? Sa harapan ng kanyang puting trono. Anong dahilan? Dahil hindi sila naniwala sa Ebanghelyo. Yun lang naman. Kaya yung gospel, hindi niya tinuturo na magpakabait kayo, magpakabuti kayo, maging mabuti kayong mamamayan, maging bayani kayo ng bansa nyo. Hindi niya sinasabi yung ganun. Ano sinasabi ng Ebanghelyo? Magsisi kayo at manampalataya kayo sa Panginoong Hesus. Tanggapin niyo siya bilang inyong buhay. Yan ang Ebanghelyo. Di ba? At sa mga believer naman, nag-umpisa siya itong panahon na ito kung saan hinahatulan niya ang kanyang sambahayan araw-araw. Hanggang ang final na judgment, isasagawa niya ito sa kanyang judgment seat of Christ, sa pagbalik ng Panginoon. So yung point na yun, hindi naman binanggit dito, dinagdag ko lang. Amen. Amen. Lord Jesus, salamat sa mga paalala mo na ikaw ay Diyos na humahatol at hinahatulan mo ang iyong sambahayan sa panahon na ito upang kami padalisayin at kami ay dalhin na maging nakikibahagi sa iyong kabanalan sa panahon na ito. Panginoon, nawa ang iyong paghahatol sa amin ay magbunga ng kabanalan
na kung saan kami ay mga taong mabuhay sa loob ng kapanalan sa bawat gawi ng aming buhay ngayon. Amen.